Welcome to another edition of the Learn to Learn podcast, a place where you'll learn the basics of effective learning in school and in life. Enjoy your listening experience as we give you practical advice as well as tips, tricks, and strategies in making yourself the best learner you can be. And now, please welcome your host, Mr. Alvin Andino. Hello and welcome to another episode of the Learn to Learn podcast. Maraming salamat sa pag-tune in sa podcast na ito. I hope you're all safe and healthy kung saan man kayo naroroon, sa inyong mga tahanan o sa inyong trabaho. For this episode, pag-uusapan natin ang mga characteristics ng learners na kailangan ng ating bansa para maging mas maunlad ito. Pero bago yon, nais ko munang magpasalamat sa mga nag-subscribe na sa ating podcast at sa mga nakinig sa ating nagdaang episode kung saan pinag-usapan natin ang mga dahilan kung bakit mahalaga ang concept ng learning how to learn. Para naman sa mga Team YouTube, maraming salamat sa mga bagong subscribers. By the way, this recording is also available on YouTube via H0A YouTube channel. Pakihanap na lang po at may link din tayong ilalagay dyan sa episode description. Sa kasalukuyan, meron na po tayong nearly 1,000 subscribers sa ating YouTube channel and I know some of them subscribe because of this series. Another thing, today's episode is dedicated to all teachers, aspiring teachers, tutors, and others who are in the education profession. Sana po magustuhan ninyo ang ating episode sa araw na ito. And with that, let us proceed with our episode. Marami sa atin ang nangangarap ng maunlad, mapayapa at progresibong Pilipinas. Wala sigurong Filipino ang hindi nangarap ng ganito. Sa mga surveys ng SWS or Social Weather Station at Pulse Asia, madalas nating naririnig na positibo pa rin ang pananaw ng mga Filipino sa kabila ng mga problema ng ating bansa. And I hope you're going to agree with me when I say na isa sa mga malaking contributor sa tagumpay na ito ay ang education. But let me rephrase my statement. Sa palagay ko, learning and not education will lead our country to a better nation. Hindi students, kundi learners ang kailangan nating pagtuunan ng pansin. Ngayon, what kind of learners are needed by our country? Number 1. Learners who are ready to learn. Sa mga nagdaang panahon, nag-identify ang mga educational psychologists ng ilang mga principles of learning na tinatawag ding laws of learning sa ilang mga aklat. At una sa mga ito ay yung tinatawag nating law of readiness. Sabi dito, learning can only take place when the learner is ready to learn. Now here comes the problem. Filipino learners nowadays are, I think, not realizing whether they are ready to learn or not. Dahil nakikita natin ang edukasyon sa bansa ngayon ay nagiging tila isang sasakyan na kailangan mong sakyan sa pagtuntong mo sa isang partikular na edad na kung hindi ay magiging kulang ang iyong pagkatao. Partly true anyway. But we should not forget that there is a big difference between education and learning, which I think deserves an episode of its own. Now, I hope you are seeing my point here. Ano kaya ang pwede nating magawa given na ito na talaga yung sistema na meron tayo ngayon? Siguro pwede nating simulan sa pag-instill sa mga kabataan kung bakit ba nila kailangang mag-aral at matuto. Let them realize why they should learn and how they can benefit from it. And what would they miss if they don't?
Sa loob ng classroom, bago magsimula ang bawat lesson, maalala sana nila ng paulit-ulit kung bakit mahalaga ang pagkatuto. If we will be able to make them realize this with all their heart, we are preparing them for learning. Yung tunay na pagkatuto. Yung makakaasa tayo sa mas matalino at mas maabilidad na mga Pinoy sa hinaharap. Number 2. Learners who value discipline. Sa parehong konsepto ng education and learning, malaking bahagi ang discipline. Sa isang valedictory address na napanood ko isang beses, sinabi ng speaker, "We will be best remembered as a batch with great amount of discipline among ourselves, and that in our success stories, discipline is a big influence." Kapag pinakinggan mo ang kwento ng mga guro sa buong bansa ngayon, hindi mawawala sa kanilang mga ibabahagi ang madalas na pagkakaroon ng di tamang disiplina ng mga estudyante nila. Pero mas pipiliin nilang tawaging pasaway ang mga ito kaysa sa walang disiplina. Madalas nating ginagawan ng paraan para magtunog normal ang mga ganito. Dahil ba sa sila'y bata? Dahil ba sa sila'y nasa ganong stage ng growth and development? Sa isang banda, tama naman. Ngunit sa kabilang banda, mapapaisip ka, hanggang saan kaya sila dadalhin ng ganitong paniwala? Hindi lang nila, kundi ng kanilang lipunan at ng kanilang pamilya. Hindi kaya sa mga susunod na panahon ay sila naman ang magiging dahilan ng pagbulusok ng kanilang lipunan? Hindi kaya sila naman ang magiging corrupt public officials o makukulong dahil sa iba't ibang paglapag sa batas? We can do something about this. Maybe we cannot do much individually, but collectively, maaari nating ipakita sa ating young and vulnerable learners why they should have proper discipline. Para naman sa mga kabataan, kung gusto nyong makita at maabutan ang pag-unlad ng bansang ito na pare-pareho nating hinihiling, stop wishing for others to change. Start the change within yourselves and start with proper discipline. Bago tayo magpatuloy, I just want to tell you about my other line of interest. Nagsusulat po ako ng mga tula tungkol sa iba't ibang topics at issues gamit ang iba't ibang mga techniques na natutunan ko in the past. If you want to check them out, my books are on Wattpad. Just search my username at Ichiroey. That is ICHIROUEY. Again, ICHIROUEY. And let me know which one of those interests you. Now, let's go back with our episode. Number 3. Learners who value education. Madalas nating naririnig yung mga katagang education is the key to success. Pero sabi nga ni Coach Laika Maravilla ng Trying Hard Cast, and I agree with her, education is a key and not the key. Dahil marami pa nga namang ibang factors to success, gaya ng mga dinidiscuss natin ngayon. Being education as a key to success, naniniwala akong magiging talaga ito para maging mas maunlad ang ating bansa. And by education, I mean earning some degree or qualification for a certain job, work, or profession. Kung makakapag-produce ang ating bansa ng mas marami pang professionals in the future,
We are moved closer to our dream nation, but not just professionals, but competent professionals. Sana ito rin ang maging mindset ng ating mga kabataan. Hindi yung laging malaking opsyon ang paghinto ng pag-aaral na madalas ay dahil sa pagpapamilya, kawalan ng pantusto sa pag-aaral at iba pang mga dahilan. Bilang mga guro, malaking hamon nito sa atin kung paano natin ipauunawa sa mga mag-aaral ang kahalagahan ng pagkatuto, kasabay ng pagpapahalaga sa kanilang pagtatapos sa pag-aaral. Bagamat tila imposible, maiwasan sana natin ang pagkakaroon ng mga quote-unquote graduates at quote-unquote professionals na may mababaw na pag-unawa at pagmamahal sa kanilang natapos na kurso, sa kanilang natapos na. Number 4. Learners with great vision. Kailangan natin ng mga mag-aaral na may malaking pangarap at mga mag-aaral na may malawak na pananaw. Noong mga bata tayo, madalas tayong tanungin kung ano raw ba ang gusto nating maging paglaki. Kasunod ng mga tanong na yan ay, bakit? Mababaw pa tayong sumagot noon, pero meron tayong mga konkretong sagot gaya ng gusto kong gamutin ang sakit ng aking pag matanda na siya. O gusto kong makatulong sa mga nasusunugan. O di kaya'y gusto kong makapagpalipad ng eroplano. Pero kung tatanungin mo ang mga kabataan ngayon, anong pangarap mo? May sagot ng wala. Makapasa lang, ayos na. May mga sasagot ng ayokong maging magsasaka dahil mahirap. Pero nasan sila makalipas ang ilang taon? Marami sa kanila ang nananatili kung saan sila nagsimula. Oo, marahil sasabihin mong mga factors pa naman na nakakaapekto dyan. Pero maaari ring dahil sa kinulang sila sa positibong pananaw. Maaaring may pagbabago sa kanilang mga vision sa buhay. Tingnan naman natin ang kabilang bahagi ng sitwasyon. Tanungin natin ang mga nimpay na. Ang sasabihin nilang, dahil ganito ang pangarap ko, dahil malinaw sa akin ang gusto kong maabot, at hindi ako tumigil hanggang maabot ito. Palagay ko, hindi naman sila nagsisinungaling. At yun talaga ang totoo. Sa susunod na may tatanungin tayo kung anong nila sa buhay, o anong mga pangarap nila sa buhay, tandaan natin yung mga sasagot ng nakakamanghang mga pangarap. Yung mga sasagot sa nakamamanghang paraan. At abangan natin ang kanilang pagtatagumpay. Ang pananaw ng bawat tao, bata man o matanda. Ngunit kung magiging vocal tayo at positibo sa ating mga pananaw at paniniwala at makikita ito ng ating mga mag-aaral, darating ang araw na may ilan sa kanila ang may impluwensyahan natin. Araw na sila naman yung makaka-impluwensya sa iba. At sa iba pa, hanggang sa dumami ng dumami ang may positibong pananaw at hanggang sa dumami ng dumami ang may naabot na pangarap. Number 5. Learner genuine love for the country. Naranasan mo na bang matanong kung mahal mo ang bansa mo? Sa modernong panahon, hindi na siguro madalas maitanong yan, maliban sa ilang mga piling pagkakataon. Pero seryoso, for our country progress, we need learners who have genuine love for this country, who would dedicate their knowledge, talents, and skills to one day contribute to make better society and country in the long run. Hindi natin kailangan maging bayani para magawa ito. Ang klase ng values na pwedeng hindi mo sinasabi, pero kung i-remind mo ang sarili mo constantly that everything you do is for a better Philippines, siguro darating yung time na kapag may sapat na tayong bilang, unti-unti na nating maisusulong ang bansang ito.
at atin ay tunay at tapat na pagmamahal sa bayan. Hindi yung mga salitang gaya ng ilang mga politiko na matapos sabihing mahal ang kanyang bayan, ay kakamkamin din ang kayamanan ng kanyang bayan. If we are going to dedicate all our efforts for the development of our nation, and we will be true to it, and if there will be more of us over time, soon, we will have a great nation again. Bago tayo magtapos, balikan muna natin ang 5 characteristics na pinag-usapan natin ngayon. Number 1, learners who are ready to learn. Number 2, learners who value discipline. 3, learners who value education. Number 4, learners with great vision. And lastly, learners who have genuine love for the country. Sa huli, naniniwala ako na ang pagkatuto ay nakakahawa. Itong simulan sa ating mga sarili. At kapag nasa atin na ang karamihan sa 5 characteristics na ito, ibahagi rin natin ito sa iba. Oo, masyadong seryoso ang episode natin sa araw na ito. Dahil seryoso rin ang hinaharap nating hamon. Bahagi naman tayong lahat ng nalalapit na pag-unlad. At sana, magsimula ito sa ating sarili. At dyan nagtatapos ang ating episode para sa araw na ito. Sana ay may natutunan kayo sa ating talakayan. If you want to know about my works, just search Ichiro A on your preferred social media. That is ICHIROU space EY. Ichiro A. Again, ICHIROU space EY. Ichiro A. Also, if you have comments, topic suggestions, and questions, or if you want to share your learnings from this podcast, please use hashtag #LearnToLearnPodcast on your social media post. Thank you very much for listening. God bless and stay safe, everyone.